Ito yung actual video footage, 'no, ng, paghabol at pagbobomba na naman ng water cannon ng China, 'no, sa barko ng Pilipinas, mga tol, nitong nakaraan lang November 10. Ito yung pinaka-latest ngayon, 'no. So yung videong 'to panonoorin natin mula kay, John Reps, mga kapatid. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction sa mga balita na may kinalaman, 'no, sa ating soberanya, West Philippine Sea, at syempre sa politika dito sa ating bansa, mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to, mga tol. To avoid misunderstandings and miscalculations, please inform us in communication. Over. Sa isinagawang resupply mission ng Philippine Coast Guard kahapon ng umaga sa Ayungin Shoal ay muling hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas. Gumamit ng water cannon ang China at hinabol ang mga supply boat gamit ang kanilang inflatable boat sa loob mismo ng lagoon sa Ayungin. Abangan ang buong detalye mamaya. At Pangulong Marcos binisita ang mga missile na proyekto ng kanyang yumaong ama. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Binisita ni President Marcos? Bakit kaya? Mukhang may mukhang may pinaplano Hindi natin alam, mga tol, 'no? 'Yun ay pumapasok lamang sa isip natin. Biglang nagka-interest siya bisitahin at nagbabalak ba siya na muling buhayin itong mga ganitong proyekto? At pag nangyari yan, mga tol, ang Pilipinas, 'no, magkakaroon na rin tayo ng sarili. Hindi na yung wait pa tayo sa delivery, wala pa. 'Di ba? Sa ibang bansa pa natin in-order So tuloy natin 'to. Simulan na natin. John Reps. Alas 7:30 kahapon ng umaga ay muling nagsagawa ng resupply mission ang Philippine Coast Guard sa Ayungin. Ang mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay walang habas na hinaras, hinarangan at nagsagawa ng mapanganib na maniobra sa mga barko ng Pilipinas. Isang pagtatangka na iligal na hadlangan ang regular na resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre. Ang CCG Vessels 5203 na bumangga noon sa Yunay sa May 2 supply boat ay gumamit umano ng water cannon laban sa Philippine supply vessels na ML Kalayaan ang pumalit sa Yunay sa May 2. Ang mga supply boat na Yunay sa May 1 at ML Kalayaan ay sumailalim din sa labis na walang ingat at mapanganib na panliligalig dahil hinabol ang mga ito ng rigid hull inflatable boats sa loob mismo ng Ayungin Shoal Lagoon sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Di ba tuwing nagkakaroon ng mga radio challenge yan, pinapaalalahanan ng ating Philippine Coast Guard ang China na tigil niyo yung ginagawa nyo at nilalabag ninyo ang batas karagatan, di ba? Ganun, English nga lang, mga tol, no? Nilalabag ninyo ang mga section, ganyan-ganyan, article, ganito, ganyan, di ba? So sabi naman ng China, yung batas na yun, batas hangin lang yun, no? Walang kwents yung batas-batas na yun, mga tol. Ewan ko nga kung sino ba gumawa ng mga batas na yun at hindi naman na ipapatupad dahil wala naman silang international na otoridad para yung tipong mag-e-implement nung mga yon, di ba? So parang nakakatawa lang di ba? Kasi, mga tol, kung merong sabihin na lang natin police, merong mga talagang kinauukulan na magpapa-implement o magbabantay at magpapatupad ng batas na yon, hindi sana ginagawa ng China yung ginagawa nila, mga tol. Unang-una, sinabi na nga doon ng international law, yung UNCLOS, bawat bansa meron tigto 200 nautical miles lang, 'di ba, na teritoryo. Lagpas-lagpas na 'to, ba't walang sumisita sa kanila? 'Di ba? Sabi ng batas karagatan daw, bawal yung mga mangharang para hindi magkaroon ng mga banggaan, 'di ba? Meron sila anti-collision law na tinatawag. So anong law 'yon? 'Di ba? Anti-collision law, magandang batas, pero so 'di ba? Sinong huhuli sa akin kapag nilabag ko 'yan? Parang ganoon, mga tol, ang datingan. 'Di ba? So walang kwenta. Ngayon, eto nangyayari.
United Nations Convention of Law of the Sea. Wala. Law of the Sea. Sabi siguro ng China, lolohin nyo sarili nyo. Kami ang batas, no? Parang ganon mga tol, ang datingan. Sabi ng China, kami ang batas. Pag sinabi naming amin yan, amin yan. Kahit magsumbong kayo sa UNCLOS, wala kaming pakialam. Yan ang sinasabi ng China, no? Kaya tingnan nyo, lakas ng loob nila. Tahasan nilang ginagawa yan mga tol. Parang isang bansa na meron ng batas, wala namang kapulisan, wala namang sundalo. So anong silbi ng batas na yon, di ba? Walang matatakot sa batas na yon kasi wala namang huhuli sa kanila. China Coast Guard fired water cannon again and again and again. Tirahin, no? Tapos tingnan mo yung mga binubugang uso kong itim-itim, oh. Pollution pa eh. Pollution pa sa hangin eh. Sabi ng China, ha? 200 nautical miles? Sabi ng UNCLOS? O punta kayo dun, sumbong kayo. Wala namang magagawa yun eh. Ganun lang mga tol. Pakialam nila dun sa UNCLOS na yun. Sabi niya siguro sa Pilipinas, nagsasayang lang kayo ng panahon nyo kakaprotesta sa amin. Kami ang batas. Maritime militia vessels, no? Atapang na rin. Kasi sa China Coast Guard. Pagrarat-rating na lang. Gayunpaman, matagumpay na naabot ng 2 supply boat ang BRP Sierra Madre. Nagsayang lang sila ng krudo nila. Pahiya pa rin sila bandang dulo, diba? Talaga nangaras lang sila mga tol, nambubulas lang sila, pero hindi nila kayang pigilin to the point na talagang as in hindi na magtatagumpay yung resupply natin. Ayan no, nakarating pa rin naman na matiwasay. Pagdating dyan, humihinto na sila sa paghabol eh. Sierra Madre. Sa tulong yan, itong Rigid Hull Inflatable Boat o RIB na ibinaba ng Philippine Coast Guard mula sa kanilang barko ang BRP naman yung outpost natin eh. Aquilo. Ito nga sa mga nakalipas na resupply mission ay ngayon lang ulit nakalapit tayo dito sa ito nga ang BRP Sierra Madre. Narito tayo sa loob
At bilang tugon ay inalis ng Embahada ng Pilipinas sa China ang Ministeryong Panlabas ng China at ipinurotesta ang mga pagkilos na ito. Nakipag-ugnayan na rin sa kanila ang Department of Foreign Affairs at direktang ipinarating ang protesta sa pamamagitan ng Maritime Communication Mechanism. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katapangan, pangako at dedikasyon sa tungkulin ng mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nagpapatuloy sa mga misyong ito na inilalagay ang kanilang buhay sa linya sa serbisyo ng bansa. Samantala kasama ang ilang mga opisyal ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Navy Museum sa Cavite upang bisitahin at masilayang muli ang mga missile project ng kanyang yumaong ama kung saan ipinangalan pa ito sa kanya bilang Bongbong 1. Ang mga missiles na ito ay bahagi ng Santa Barbara Project ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagbuo ng iba't ibang uri ng missiles tulad ng air-to-air missiles, ground-to-air missiles at anti-typhoon missiles para sa pagbantay at pagtatanggol ng sarili nating bansang Pilipinas. Ang proyekto ay ito sana ang magsisilbing interceptor laban sa pagpasok ng mga banta sa kalupaan, sa karagatan o sa himpapawid at mahahalin tulad ito sa Iron Dome ng Israel. At kung matagumpay ang sunod na plano ay gagawa sana ng marami upang ang Pilipinas ang kauna-unahang magsusupply ng mga missiles sa iba't ibang mga bansa. Kung naipagpatuloy yung proyekto dati ni FEM mga tol, sa tingin nyo ba ganito kahirap ang Pilipinas at ganito tayo inaapi-api na lang? Kung naipagpatuloy yan kung nagtagumpay, diba? Baka isa tayo sa mga talaga superpowers ngayon mga tol. Diba? Nalagpasan na natin yung 1 and 2 WW. Nalagpasan natin yan. Nakalaya na tayo sa mga mananakop. Ang kailangan na lang sana nating gawin is paunlarin ang ating bansa. Kaso wala. Well, nangyari na yan Sa nakaraan, wala na tayo magagawa dyan Pero eto ngayon, sinisilip ni PBBM. Ano kayang biglang pumasok sa isip niya, punta ako museum? Wala lang, gusto ko lang mamasyal. Gusto ko lang silipin yung mga rocket dati na binubuo. Well, hindi basta-basta ganun lang siguro yung reason, no? Merong merong reason yan. Mukhang kailangan na ata ng Pilipinas magkaroon ng sariling ulit Ipagpatuloy ko kaya yung Santa Barbara Project. No? Wow! No? Hindi natin alam mga tol, pero posible. Kung babalikan natin, tanging si former President Marcos Sr. lang ang nakaisip nito at napaka-advance ng kanyang layunin para sa Pilipinas. Kaya noon pa man ay isinusulong na niya ang modernization program para sa hukbong Pilipinas at kinikilala din ang ating bansa noon na pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. Matagumpay ang pagsubok ng mga missiles na ito noon kaya itinampok ang mga missiles na ito sa Independence Day Parade sa Maynila. At kung tatanungin si dating Pangulong Marcos Sr. kung bakit nag-eksperimento ang Pilipinas sa paggawa ng mga missiles, ay ito ang kanyang sagot. The defense of the Philippines cannot be left to alliance with other countries. We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance. Simula noon ay marami Diba? Napakagandang reasonable talaga, diba? bansa ang humanga kay Marcos Sr. Ngunit sa kasamaang palad mga kabayan, simula nang nawala na sa pwesto, ang Santa Barbara Project ay naging isa na lamang itong kasaysayan na minsan ang bansang Pilipinas ay nakilala bilang isa sa makapangyarihang bansa sa Asia. Nang umupo kasi si Cory Aquino ay ipinatigil ito ang produksyon ng nasabing missiles at hanggang masira at mabulok na lamang ang mga missile system. Flash forward mga kabayan, ang China ay unti-unti na rin nag-iimbento ng mga armas noon. Gumawa din ng mga missiles, ilang bisis pumalpak hanggang sa magtagumpay ito at sinundan pa ito ng mga barko, eroplano at iba pa. At sa ngayon, ang China ay mayroon ng nuclear at ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles, mga submarine at iba pa. Kaya ang China ngayon ay pangatlo na sa pinakamalakas na militar sa buong mundo at ang Pilipinas naman ay patuloy na nangungutang o kumukuha ng hulugan upang mapalakas din ang puwersa. So ano nangyari sa Pilipinas mga tol? Diba? Saka nakakita, bansa,
no? Hindi pagtutuunan ng pansin yung ganito. Bakit sigurado ka na darating ang panahon, wala talagang mananakop, wala talagang magiging kalaban? Hindi pwede, no? Kailangan merong ganyan. Kaso pinatigil. Marami nagsasabi mga tol nung naupo daw si Cory, wala daw pera Pilipinas. Kasi daw puro utang daw ang ginawa dati ni FEM. Puro nakaw daw ang ginawa. Well, mga tol, kung nakikita nyo yung naging budget na yung budget ni Ferdinand Marcos nung 20 years. Budget lamang ni Cory Aquino daw ng 6 years. Nilamangan pa mga tol. Eto, titignan natin mga tol Hanapin natin saglit. So eto mga kapatid, mula sa 1997 Philippine Yearbook Summary of Government Expenditures from 1966 to 1997. Eto 20 years ang nagastos daw ng President Marcos dati ay nasa 486 billion. No, billion. So, syempre iba naman yung rate ng inflation noon mga tol. Ito, medyo mataas na inflation nito 1986 to 1991 is 1 trillion. So, 1 trillion. Tapos President Ramos naman, nasa 2 trillion. So, kung compare mo 20 years versus 6 years, 6 years. Sige, sabihin na natin mga tol, kasi ang pagmamatuwid dito ng iba, magkaiba naman daw kasi yung pinagamitan at magkakaiba daw kasi ang value ng pera nung halaga ng pera, mga tol. Pero nakikita mo naman sa 20 years ni FEM, napakaraming proyekto na ipagawa, infrastructure. Pero dito, sa 6 na taon ni President Aquino dati, anong naipatayo mga gusali, no? Well, bahala na kayo mag-comment dyan, no? Kayo na bahala dyan. Wala kasi daw pera Pilipinas noon kaya pala umabot ng trilyon ang nagamit sa 6 na taon, no? So, hindi atin galing to, no? Nakita lang natin to rito. So, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.